Hi sa inyo. Ako muna ay namamalansya ng pang-baby na mga damit. Ito siya. Pang-baby siya na mga damit. Kasi nagpa-check up kanina yung aking manugang, yung aking daughter-in-law. So, in any time, pwede na siyang manganak. Hindi ko pa naaayos itong kanyang kanyang baru-baruan yung mga damit ng kanyang baby. Ngayon ko lang gabi aayusin. Eto, namamalansya ako, pinaplansya ko yung mga damit, pero ito naman ay nalaban na, nalinis na. Then meron din naman bagong bili, nilinis ko na rin, nalabang ko na rin, naplansya ko na rin, natiklop na rin. Ito lang yung naiwanan ko pa kasi sa rami ng trabaho ko, hindi ko na siya maasikaso lahat. Kaya ngayong gabi, kahit busy ako at mag-OT ako pa naman ay may deliver. Ay, Diyos ko, may deliver pa naman ako tomorrow. Pero isaglit ko lang tong tarabawin kasi nga anytime pwede na siyang manganak dahil nga nagpa-check up na siya kanina. Pina-check up ko siya kanina sa center, dun sa midwife na check up sa mga buntis. Sinabihan ako na anytime pwede na siyang manganak. And I'm so scared. I'm happy but I'm scared. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang ikaw uli yung mag-aanak. Kasi ako, 4 yung naging anak ko. 7 months pa lang ako, yung baby ko sa tiyan. Ako na yung nag-aasikaso ng mga gagamitin ko, yung mga ganitong klase ng mga baru-baruan, di ba? Yung mga ganitong klase ng baru-baruan, 7 months pa lang ako, naka-prepared na siya, nakaayos na para what if na maagang mag-deliver o manganak, makapanganak, at least ayos na yung gamit, wala na aasikasuhin. Ngayon syempre sa tagal ng panahon, ngayon lang uli ay hindi naman ako yung mag-aanak. So kaya medyo sabi ko mga 9 months ko na lang siya aayusin. Ngayon nga 9 months na nga siya. Hindi ko naman alam na ngayong buwan pala na to, na siya, 38 weeks na. Then after this week, Holy Week, so kailangan na namin siyang sabi nga pala kanina, kailangan na daw siyang ma-check up uli sa hospital dahil nga baka mag-overdue, dahil 38 weeks na pero wala pa raw siyang nararamdaman, hindi pa raw sumasakit yung tiyan niya. Diyos ko, ako natatakot, ako yung kinakabahan para sa kanya. Kasi sabi ko nga, wag mahihiya na sabihin kung ano man yung nararamdaman niya, kasi baka mamaya overdue na. Naku, alam niyo naman, mahirap, di ba? Sabi nga, ang nagnganganak ay nasa isang hukay ang paa. Yun yung kasabihan ng mga matatanda nung araw dito sa amin. Kaya ako natatakot. Hindi naman umuwi dito. Hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa parents niya. Kaya medyo ako rin ay busy dahil nga kailangan kong maghapit, at alam niyo na,
ako ako yung gagastos kasi nga sabi nga lalaki yung sa amin. So kami yung financial na malaki ang pangangailangan kasi nga lalaki yung akin. Lalaki yung anak ko. Wala pang trabaho dahil nga bata pa. Kaya ako minsan naiiyak ako sa sarili ko kasi sabi ko yung pagkakamali ko na maaga ako nag-asawa at the age of 16 na nabuntis agad ako dahil nga sa barkada, inulit nung anak ko ngayon. Ngayon, yung anak ko naman yung ganun, take note ha, 15 lang. Ako nga, 16. O di ibig sabihin, matanda pa ako ng 1 year. Ay, Diyos ko. Sabi ko nga, pakiusap ko nga noon na wag na muna mag-asawa at i-enjoy na muna ang buhay. Mag-enjoy na muna sa buhay na single dahil mahirap. Mahirap talaga yung bata ka pa, magkaroon ka kaagad ng obligasyon na ganitong pamumuhay, ganitong pamilya, nabubuo ka ng pamilya, ganyan mga bata pa, napakahirap. Pero ako naman noon, nung nag-asawa naman ako, nag-asawa ko noon na age of 16, sinabi ko sa sarili ko na tatayo ako sa sarili kong paa, gagawin ko ang lahat kasi ako yung gumawa ng tadhana ko. Ayan, ako yung gumawa ng destiny ko, kung paano ako maghihirap, kung paano ako magsasakripisyo, kung paano yung mga obligasyon na aking pinasok. And sa awa naman ni Lord, hindi naman ako pinabayaan, pero katulong ko pa rin yung aking magulang. Then now yung anak ko naman yung ano ba yan, nakakainis. Alam nyo ba yung kanina nung nagpa-check up kami sa center, my God, ako pa nga yung kinakabahan. Ako yung naiiyak ako sa sarili ko na parang nakikita ko ba yung sarili ko nung araw na ganun na nagbubuntis ako. Parang ako yung chine-check up nung OB, parang ako yung chine-check up nung OB kasi alam niyo ba yung pakiramdam ng isang nanay na mayroon kang bata sa tiyan na yung excited ka, gusto mo makita, yung parang gusto mo kaagad makita yung itsura ng anak mo, ganon. Ang kinakatakot ko lang, baka nga kasi mag-overdue dahil nga 38 weeks na daw. So ayaw na nga siyang pauwiin kanina ng isla ng OB. Huwag na daw umuwi ng isla at dito na nga lang sa bahay namin tumigil at anytime pwede na nga mag-anak. Ang hirap-hirap pa naman ng sitwasyon sa isla. Napakahirap pa naman ng doon ng sitwasyon. Kung alam nyo lang, Diyos ko, yung araw-araw namin nilalakad papunta doon, makita lang siya, masubaybayan lang yung pagbubuntis niya. Ang hirap kaya. Tapos sa bangka pa sasakay. Alam niyo ba yung na-experience ko kahapon nung linggo? Sumakay ako ng bangka. Grabe, ang sakit ng ulo ko, nalulula ako, nahihilo ako, hindi ko na mawaran ko ng pakiramdam pa yung kasi hindi naman talaga ako sumasakay ng bangka kahit yung asawa ko ay may bangka dati, may motoran kasi pinagpuntar ko siya dati ng ganong klase ng bangka. Hindi ako sumasakay kasi takot nga ako, lalo pa nung may nangyari na trahedya, lalo ako natakot sumakay ng bangka. Kahapon, ayan, kung naiatid kami nung mga pinsan namin dun sa isla pabangka, ko pag uwi ko lulan-lula ako, ang sakit ng ulo ko, talagang wala na ako natarabaho, hindi ako nakatrabaho sa sobrang sakit ng ulo ko. Tapos hilong-hilo pa ako hanggang kaninang umaga, talagang nahihilo ako, hindi ko mawarian kung ano yung gagawin ko.
no choice, kailangan kong bumangon, kailangan kong mag-asikaso, diba? Nakita nyo naman, sinabi ko naman sa inyo. Then after nun, nag ano muna ako, hinahi muna ako ng aking i-deliver bukas, Tuesday. Kailangan kasi yun. Kaya eto, sabi ko isasaglit ko lang tong plantsahin kasi nga anytime nga daw baka biglang sumakit yung tiyan, hindi ko pa to naplaplantsa lahat. Kaya eto, saglit lang muna. Then pagkatapos ito, baka matulog na lang din ako dahil hindi pa ako okay. Wala pa ako sa kondisyon. Dahil bukas rush na naman, haggard na naman po ako bukas. Buti na lang mayroon akong pamangkin na nakakatulong dito sa pag-aayos ng mga tahi. Ayan, so yun lang po muna. Ikukwento ko sa inyo kasi kailangan ko to matapos at babalik ako mamaya at mag-OT ako sa trabaho ko. Mag-OT muna ako dahil kailangan nga yun bukas. Kaya naman, God bless sa inyo everyone and see you sa next vlog ko. Good night!